Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig po kayo ng mabuti dahil baka kayo ay nawawalan ng pera na dapat ay sa inyo na. Alam nyo ba na meron ng 5 bagong patakaran ngayong Oktubre at Nobyembre 2025 na direktang nakakaapekto sa inyong SSS o GSIS pension? At kung hindi ninyo ito alam, posibleng hindi kayo makakuha ng kumpletong halaga ng inyong benepisyo o mas malala pa, maaantala o maputol ang inyong pagbabayad. Hindi ito biro mga kapatid, dahil marami ng mga seniors ang naka-experience ng delayed payment o kulang na pera dahil hindi nila alam ang mga bagong requirements. Ang pinakamalaking pagbabago ay yung pension increase na nagsimula na nitong Setyembre 2025 at patuloy na tataas hanggang 2027. Pero kailangan ninyong malaman kung sino ang qualified at kung paano makakuha ng kumpletong benepisyo. May mga seniors kasi na hindi nila nare-receive ang increase dahil kulang sila sa dokumento o hindi updated ang kanilang bank account. Tapos meron pang bagong patakaran tungkol sa mga loanable amount, interest rates, at document submission na kung hindi ninyo susundin, pwedeng madelay ang lahat ng inyong benepisyo. Hindi lang yan, may mga hidden benefits din na maraming seniors ang hindi alam na pwede nilang ma-avail at may mga tips din ako na ibibigay sa inyo kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income at iwasan ang pagkawala ng pera. Kaya manatili po kayo hanggang sa dulo ng video na ito dahil pag nilaktawan ninyo, baka yung pera na dapat ay sa inyo pa ay mapunta sa iba o hindi na ninyo makuha kailanman. Mga kaibigan, ang unang malaking pagbabago na dapat ninyong malaman ay yung Historic Pension Reform Program na isinakatuparan ng SSS simula Setyembre 2025. Ito ay isang 3-year increase sa pensyon na ang unang beses nangyari sa 68-year history ng SSS at ito ay direktang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Finance Secretary Ralph Recto. Ngayon, kung kayo ay retirement o disability pensioner ng SSS, makakakuha kayo ng 10% na increase bawat taon simula ngayong 2025 hanggang 2027. Kung kayo naman ay survivor pensioner, ang increase ninyo ay 15% bawat taon. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ngayon ay 2,200 bawat buwan, bago mag-September 2025, ngayong Oktubre, dapat ay 2,420 na yan dahil sa 10% increase. Tapos sa 2026, yung 2,420 na yan ay tataasan ulit ng 2%, magiging 2,662. At sa 2027, tataasan ulit magiging 2,928. Kaya sa loob ng 3 taon, yung dating 2,200 ay naging 2,628 na 728 na dagdag bawat buwan. Ito ay malaking tulong lalo na sa panahon ng taas ng bilihin ngayon. Pero mga kapatid, huwag kayong mag-assume na automatic na makukuha ninyo yan. Ayon sa SSS, para ma-qualify kayo sa taong-taong increase, kailangan active kayo bilang pensioner as of August 31 ng bawat taon. Ibig sabihin, kung kayo ay active pensioner noong August 31, 2025, makakakuha kayo ng increase sa September 2025. Kung active kayo on August 31, 2026, makakakuha kayo ng 2026 increase at ganun din sa 2027. Kaya ang tanong, ano ang ibig sabihin ng active? Active means na regular kayong nakakakuha ng pension payments, updated ang inyong records sa SSS, at nakumpleto ninyo ang lahat ng required documents, lalo na yung Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Maraming seniors kasi na hindi nag-submit ng ACOP, kaya naantala ang kanilang pension. Yung ACOP na yan ay parang proof na buhay pa kayo at qualified pa rin kayong makatanggap ng pension. Kung senior kayo na 80 years old pataas, mas mahigpit pa ang requirements dahil gusto ng SSS na sigurado na kayo mismo ang nakakakuha ng pensyon at hindi ibang tao. Ngayon, ang pangalawang malaking pagbabago na dapat ninyong malaman ay yung pagbaba ng interest rate sa SSS loans. Dati,
ang interest rate sa salary loan at calamity loan ay 10% per annum. Pero ngayong 2025, ang calamity loan interest rate ay binaba na sa 7% at ang salary loan ay plano ring babaan. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga members na nangangailangan ng emergency funds. Ang calamity loan pwede na rin ulit i-renew after 6 months, dati kasi kailangan maghintay ng mas matagal. Halimbawa, kung kayo ay nag-loan ng 20,000 sa interest rate na 7%, mas mababa ang monthly amortization ninyo kumpara sa dati na 10%. Kaya kung kayo ay qualified na mag-apply ng loan at may pangangailangan kayo, ito ang tamang panahon para kumuha. Pero tandaan, huwag kayo mag-loan kung hindi ninyo kailangan dahil ang loan ay utang pa rin yan na may kasamang interes. Siguruhin lang na kaya ninyong bayaran at hindi makakaabala sa inyong monthly pension. Ang pangatlong pagbabago ay sa GSIS naman. Noong September 18, 2025, inalis na ng GSIS ang cap o limitasyon sa survivorship pension para sa mga surviving spouses ng public sector workers. Dati kasi, may maximum amount lang ang pwedeng matanggap ng surviving spouse, pero ngayon, wala na. Ibig sabihin, kung ang asawa ninyo ay government employee na pumanaw at entitled siya sa mas mataas na pension base sa contributions niya, ngayon ay makukuha na ninyo yon in full. Dagdag pa rito, ang GSIS ay nag-implement na rin ng digital claim filing sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile application. Ito ay para sa mga inactive members na 65 years old pabataas na gustong mag-file ng claims. Dati kasi, kailangan pumunta pa sa office at maghintay ng mahabang oras, pero ngayon, sa phone lang o computer, pwede na. At ang pinakamaganda pa, ang arrears o backlog na dapat bayad sa inyo ay automatic na i-offset para sa mga 65 years old pataas. Ibig sabihin, kung may utang kayo sa GSIS na contributions o may pending claims, aayusin na yan ng sistema ng automatic. Pero syempre, kailangan pa rin ninyong mag-double check at mag-follow up para sigurado. Ang pang-apat na pagbabago ay yung bagong mandatory document updates na magsisimula ngayong October at November 2025. Ito ay para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners, lalo na sa mga seniors. Ayon sa bagong patakaran, kailangan ninyong mag-submit ng updated documents bago mag-May 31, 2025 para hindi ma-delay o masuspend ang inyong pension. Ano ang mga kailangan? Una, valid government-issued ID tulad ng passport, UMID o driver's license. Pangalawa, latest proof of address tulad ng utility bill o barangay certificate. Pangatlo, updated bank account information kung saan nire-receive ang pensyon. At pang-apat, yung life certificate o HEOP, lalo na kung kayo ay 80 years old pataas o nakatira sa abroad. Maraming seniors ang nakakalimutan mag-update ng bank account nila, kaya napoproblema pag mag-send na ng pera ang SSS o GSIS. Halimbawa, kung nagsara na yung dating bank account ninyo o napunta na sa ibang tao dahil joint account, hindi ninyo marireceive ang pension. Kaya please mag-update kayo as soon as possible. Pwede ninyo itong gawin online sa My SSS portal o sa GSIS website o pwede rin kayong pumunta personally sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Pero tandaan, ang deadline ay May 31, 2025, kaya huwag nang maghintay ng last minute dahil baka magkaroon ng technical problems o long queues sa offices. Ang panglimang pagbabago ay yung sa contribution rates. Ngayong 2025, ang SSS contribution rate ay tumaas na mula 14% to 15%, na ang employer's share ay 10% at ang employee's share ay 5%. Pero magandang balita dito, ang pension increase na binigay simula September 2025 ay walang kaugnayan sa contribution increase. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangan magbayad ng mas mataas para makuha ang increase. Ang contribution increase ay para sa mga active members o current workers, hindi para sa retirees. Kaya kung kayo ay retired na at pensioner na,
hindi ito nakakaapekto sa inyo. Pero kung kayo ay self-employed o voluntary member na nagko-contribute pa rin, ito ay dapat ninyong malaman para ma-adjust ninyo ang monthly payments ninyo. Ang tanong ng maraming seniors, bakit tumaas ang contribution kung tumaas naman ang pensyon? Ang sagot dito ay para masustain ang SSS fund at masecure ang future ng susunod na generation. Ayon sa actuarial studies, ang pension increase ay manageable at hindi sisira sa fund life ng SSS na projected na tumagal hanggang 2049 to 2053 depende sa collection efficiency. Ngayon, mga kaibigan, gusto kong pag-usapan ang ilang hidden benefits at tax implications na maraming seniors ang hindi alam. Una, alam nyo ba na ang SSS pension ay tax-exempt? Oo, hindi ninyo kailangan magbayad ng income tax sa inyong pension kasi ito ay considered as retirement benefit under the tax code. Kaya kung may nag-offer sa inyo na insurance agent o financial advisor, na mag-invest kayo ng pension ninyo sa may insurance o investment products para daw ma-save ang tax, huwag kayong maniwala kasi wala naman kayong binabayarang tax sa simula pa lang. Pangalawa, alam nyo ba na kung kayo ay 60 years old pataas, entitled kayo sa senior citizen discount sa maraming establishments tulad ng restaurants, drugstores at transportation? Kaya gamitin ninyo yung senior citizen ID ninyo para makakuha ng discount at makatipid. Pangatlo, kung kayo ay may sapat na contributions sa both SSS at GSIS dahil nag-work kayo sa private sector at government, pwede kayong makakuha ng both pensions basta separate ang employment periods at hindi overlapping. Maraming seniors na hindi alam ito kaya hindi nila na-claim yung isa. Kaya i-check ninyo ang records ninyo at mag-apply sa pareho kung qualified kayo. Ang isa pang mahalagang bagayon ay ang payout schedule. Para sa SSS, ang pension release ay based sa penultimate digit ng inyong SSS number. Ang penultimate digit ay yung second to the last number sa ID ninyo. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 34, 112, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ang penultimate digit ninyo ay 7. Depende sa digit na yan. Mayroon kayong specific date bawat buwan kung kailan kayo mabibigyan ng pensyon. Kaya i-check ninyo ang SSS pension schedule para alam ninyo kung kailan exact na dadating ang pera ninyo. Para naman sa GSIS, ang pension release ay tuwing ika-8 ng bawat buwan. Pero kung ang ika-8 ay Saturday, Sunday o holiday, ang pension ay i-release sa last working day bago ang ika-8. Kaya kung October 8 ay holiday, baka October 7 o 6 na ang release. Ang susi dito ay i-monitor ninyo ang bank account ninyo at mag-set ng budget para hindi kayo maubusan ng pera before dumating ang next pension. Maraming seniors kasi na nag-aaksaya ng pera sa simula ng buwan tapos sa kalagitnaan, wala na. Kaya mag-plan kayo at gumawa ng budget list para sa groceries, utilities, medicines, at iba pang needs. Ngayon, gusto kong pag-usapan ng mga tips para maiwasan ang pagkawala ng pera at ma-maximize ang retirement income. Una, mag-register kayo sa online portal ng SSS o GSIS para ma-monitor ninyo ang transactions at benefits ninyo anumang oras. Hindi na kayo kailangan pumunta sa office bawat beses na may tanong kayo. Pangalawa, i-update ninyo lagi ang contact information ninyo para sa lahat ng important announcements at notifications, ma-notify kayo agad. Pangatlo, huwag ibigay ang SSS o GSIS number ninyo, password o ATM card ninyo sa kahit sino, kahit family members pa yan dahil maraming kaso ng fraud at identity theft. Pang-apat, kung hindi ninyo kayang gawin ang online transactions, humingi ng tulong sa trusted family member o pumunta kayo sa nearest SSS or GSIS branch para sa assistance. May mga staff naman doon na willing tumulong sa inyo. Pang-lima, mag-attend ng SSS o GSIS seminars o webinars para sa seniors para mas maintindihan ninyo ang benefits at updates.
Meron din silang hotline numbers na pwede ninyong tawagan kung may tanong kayo. Isa pang mahalagang tip ay yung pag-check ng possible reductions o clawbacks. Ano ba ang clawback? Ito ay yung pagbabalik ng pera na na-receive ninyo na dapat ay hindi ninyo natanggap dahil sa error o overpayment. Halimbawa, kung nagkamali ang sistema at binigyan kayo ng mas mataas na pensyon kesa sa dapat, pwedeng hilingin ng SSS o GSIS na ibalik ninyo yung sobra. O kung namatay na pala ang pensioner pero patuloy pa ring nadideposit ang pension sa account, ang family ay obligado na ibalik yon. Kaya mahalagang i-report agad ang lahat ng changes sa status ninyo tulad ng kapag namatay ang spouse, nag-remarry o lumipat ng address. Hindi reporting ay pwedeng maging dahilan ng penalties o legal issues. Tandaan, ang honesty at transparency ay importante para sa maayos na transaksyon.